Ano na? May ginagawa ka na ba para malaman ng misteryosong bumabalot dito sa babaeng masahista? Ginamit mo lang ako para maging alagad ng halimaw na yan. At ngayong gabi, matatapos ng kadiliman ninyo. Walang makakapigil sa akin. Ang baryong ito, akit simulat sa pool. At ngayon, tuturugi ko kayong lahat. Gusto kong ibahagi ang kwento na ito para ipaalala na huwag agad husgahan ang isang tao, sapagkat minsan ang itinuturing na salarin ay siya ring tagapagligtas. Ang kwento na ito ay nangyari noong taong 1986 sa Negros del Norte. Inutusan akong sundan at patayin ang misteryosang masahista na di umano'y nagdadala ng kamatayan sa baryo. Pero isang pangyayari ang hindi inaasahang magaganap. Ako nga pala si Daniel at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabilis, walang duda at walang awa. Ganyan ka, Daniel Angeles. Kailangan mas mabilis pa. Hindi pwede bumagal kahit isang segundo. Pwede mo yung ikamatay. Isa pa, huwag titigil. Kung hindi ka titibay, wala ka mararating. Hindi ka mapipili sa isang misyon. Magaling. Wala ka talagang katulad. Ikaw lang talagang tauhan ng samahan na ito na hindi natutong matakot, bata. Hindi ako natatakot kahit kanino. Teka, anong ginagawa niyo rito, boss? May bago akong dili sa'yo. At alam ko ikaw lang makakagawa na mabilis na misyon na to. Kung ipapatumba lang naman, sisiw lang yan sa punyal ko, no? May pagkamayabang ka rin, ano? Yan ang gusto ko sa'yo. Walang katiting na puso. Ganun talaga. Ang utos ay utos. Basta tama ang bayaran, malinis ang trabaho. Tuso ka talaga. Habang kita tayo sa hideout bukas para malaman mo ang misyon mo, ha? Sa pag-alis ni Rogelio, naiwan akong nakatayo sa gitna ng dilim ng lumang bodega na hideout ko. Alam kong kapag tinanggap ko ang misyon na sinabi niya, ay wala nang atrasan. Agad kong naisip ang dahilan kung bakit nasa ganito akong trabaho. Ang taong nagpalaki at nag-aruga sa akin nang patayin ang mga magulang ko noon. Lola, nandito na po ako. Daniela po. Pawis na pawis ka na naman. Kumain ka muna bago ka maligo. Nagluto ako ng paborito mong sabaw. Salamat po. Ay, Daniel. Mula bata ka pa, palagi mo na lang iniisip yung pagtitiis at sakripisyo. Sana minsan isipin mo yung sarili mo, apo. Kung wala ka na, wala na rin ako silbi. Hindi mo ko kailangang isipin ang isipin na po. Matanda na ako at kaunting oras na lang ang ilalagi ko sa mundo. Kaya kailangan isipin mo yung sarili mo. Pero Lola, kung dumating man yan, hindi ko alam kung para saan pa yung pagsisikap ko. Ikaw talagang bata ka. Sige na't lalamig ang sabaw. Nagpatuloy kami sa pagkain ni Lola. Alam kong iniisip nito ang kapakanan ko pero mas iniisip ko ang sarili ko kapag nawala ng nag-iisang pamilya ko. Kaya lahat ng paghihirap, kahit hindi ka tanggap-tanggap sa lipunan, ay tinatanggap ng sikmura ko para kay Lola. Apo, aalis ka na naman. Oo, Lola. Kailangan ko po muna magtrabaho eh. Huwag po kayong mag-alala, babalik rin po ako kagad. Mag-ingat ka. Magdala kang bimpo at pamalit para pag pinagpawisan ka. Lola naman eh. Ginagawa pa akong batang paslit oh. Ay, abay,
Bibi pa rin naman kita kahit mas damulag ka pa sa akin. Mauna na po ako, La. Ingatan ka ng Diyos, Apo. Sige po. Nasa harap ako ng isang abandonadong gusali na ginawang tagpuan ng aming grupo. Makulimlim ang panahon. Inihagis ko ang upos ng aking sigarilyo saka pumasok sa loob ng gusali. May ilang tauhan na bantay sa labas at nang pumasok ako, nandun si Rogelio, nakaupo sa mesa. Hawak ang isang folder habang naninigarilyo. Aba, dito na pala ang pinaka-paborito ng mga boss natin. Oh, handa ka na ba sa ipapagawa ko? Sabihin mo lang kung anong kailangan gawin. Mukhang masyado ka naman natang atat sa misyon mo ha. Tumagin ka muna bago ko sabihin sa'yo ang misyon mo. Daniel, ito ang bagong misyon mo. Pero kakaiba ito ha. Hindi lang basta tao ang target mo. May dumating na babae sa baryo, siya si Ella, isang misteryosang manghihilot. Magaling magbasa pero mula nang dumating siya, sunod-sunod ng patayan sa lugar. Yung mga bangkay, tuyo ang laman. Parang sinipsip ang kaluluwa. Ibig sabihin, aswang ang target ko sa misyon ko. Oh, bakit? Natutuwag ka na ba? Maraming naniniwala may sumpa ang kabay ng babae yon. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Alamin mo ang totoo. Kung siya nga talaga ang dahilan ng mga patayan sa baryo at ang utos ng boss natin ay patayin siya. Hindi ito ordinaryong target lang. Kaya patayin mo kapag may nakita ka ng mali sa mga galaw niya. Kuha mo. Sa pagkakataong iyon, ito na ang pinakamapanganib na misyon sa aking buhay. Hindi lang kasi basta tao ang kaharapin ko, kundi isang nilalang na lumalampas sa aking pagkakaalam. Nagkatinginan kami ni Rogelio at napatuon ang tingin ko sa folder na nasa ibabaw ng mesa. Kung totoo man ang sinasabi mo, hindi na muli makakahawak ang mga kamay niya. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, bata. Ikaw talagang nagbibigay ng kulay sa misyon na to eh. Bingo! Ito na ang bagong misyon ko. Oh, siya ba talaga ang target ko? Parang ang inosente naman ang mukha nito. Kung totoo man yung nakasaad dito, hindi lang pala basta tao ang haharapin ko. Target, Ella Reyes, ang misteryosang masahista. Kung aswang ka nga talaga, nakahanda na ako. Tumayo ako at lumapit sa mga gamit na nasa mahabang mesa. Baril, kutsilyo at isang maliit na boteng may banal na langis. Inilagay ko ito sa aking bag, pati ang sobrang naglalaman ng detalye sa target ng misyon. Nagpasya na akong bumalik sa bahay para hindi mag-alala si Lola Amanda. Lola Amanda? Lola, dapat nagpapahinga na po kayo. Ilang beses ko na po sinabi sa inyo na huwag na kayo magtinda ng gulay eh. Dito na lang po kayo sa bahay. Huwag kang mag-alala po. Sanay na ako. Tsaka simpleng ubo lang naman ito. Lola, alam niyo naman po na kaya ako pumasok sa trabahong to para sa inyo eh. Para may pambili ng gamot. Hindi ko kaya makita kayo nagkakaganyan. Daniela po, hindi mo kailangang isugal ang buhay mo para sa akin. Huwag mong gawin yan kung kapalit yung kaligtasan mo. Wala na akong ibang magagawa, La. Kung hindi ako kikilos, sinong kikilos para sa atin? Ayokong dumating ang araw na mawala ka. Dahil lang sa wala akong nagawa. Sa bawat ubo ni Lola Amanda, mas lalong tumitibay ang dahilan ko kung bakit pinasok ko ang maduming mundo ng aking mga misyon. Dahil ang bawat misyon na to ay hindi lang basta para sa pera, kundi para sa buhay ng aking Lola Amanda, ang nag-iisang pamilya ko. Kahit anong mangyayari, gagawin ko ang lahat para sa iyo, Lola. Daniel,
Pasensya ka na po. At apaka-agastos ko sa gamot. Kung sana buhay pa yung mga magulang mo, hindi ka mahihirapan ng ganito. Hindi ka dapat humingi ng tawad, Lola. Ako ang bahala sa lahat. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Alam kong may mga bagay kang hindi sinasabi sa akin. Kita ko sa mga mata mo. Mabigat ang binubuhat mo, Apo. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo to lahat, Lola. Magpahinga ka na. Umiepekto na ang gamot ko. Inaantok na ako. Sige po, Lola. Mag-aasikaso na rin po ako ng mga gagamitin ko sa trabaho bukas. Niyakap ko si Lola Amanda ng mahigpit. Nang maayos ko ang kumot nito, lumabas na ako sa kwarto at nagtungo sa silid ko. Dumako ang tingin ko sa folder na nasa lamesa at sa baril na ibinigay ni Rogelio para sa gagawin kong misyon. Halos hindi ako dalawin ng antok sa pag-iisip ng mga hakbang para sa pagpatay sa target ng misyong ito. Lola, mag-ingat kayo rito ha. Kailangan ko lang po mawala ng ilang araw para sa trabaho ko. Nandiyan naman po si Aling Trini para tingnan kayo Mag-iingat ka. Huwag mong kalimutang magdasal bago mag-umpisa sa sinasabi mong trabaho, ha? Opo, Lola. Sige po, mauna na po muna ako ha. Baka maiwanan ako ng mga kasama ko Kaligay mo sa misyong ito ha. Sa'yo nakasalalay ang pride ng kasamahan natin. Ako nang bahala. Makakaasa ka. Magtatagumpay ang misyong to. Sige na, umalis ka na. Nasa tabi ako ng bintana, nakatingin sa madilim na kalsada. Dumaraan ang bus sa mga ilaw ng bayan. Hanggang unti-unting nawawala at napapalitan ng dilim ang buong paligid. Nakasulat sa files ng target na tuwing kabilugan ng buwan, may mga taong nawawala at laging huling nakikita ay ang misteryosang masahista sa masukal na kagubatan malapit sa Baryo Tabaco. Salamat po, Manong. Mukhang ito na nga yung Baryo Tabaco na sinasabi dito sa files. Sino yan? Tinadaga ka na ata. Ang aga-aga pa. Ikaw ba yung sinasabing assassin ni Rogelio? Sino po kayo? Hindi ba sinabi sa'yo ni Rogelio na susunduin kita? Huwag kang mag-alala. Isa ako sa mga tauhan ni Big Boss. Sumakay ako sa owner-type jeep na dala niya. Alam kong nararamdaman niya na hindi ako tiwala sa kanya, kaya panay ang tingin niya sa salamin. Alerto naman ako habang pumapasok kami sa isang tahimik na baryo. At ito na nga ang baryo kung saan bumibisita ang misteryosang masahista. Narito na tayo. Ito yung bahay na pansamantalang titirahan mo habang ginagawa mo yung misyon. Salamat. Bukas na bukas. Sisimulan ko na yung mission ko. Sige, mauna na ako ha. Basta ang tandaan mo, wala bang akalam ng tunay na pakay mo dito sa baryo ha? At hindi tayo magkakilala. Sige, alam ko na yung gagawin ko. Hindi ako nakatulog sa unang gabi ko. Kaya naman maaga pa lang ay naglakad-lakad na ako sa baryo para mangalap ng impormasyon tungkol sa misyon na hawak ko. Iho! Mukhang bago ka sa baryo, ah. Opo, dyan lang po ako nakatira sa may malaking puno ng mangga. Yung lumang bahay doon? Aba, apo ka pala ni Manang Patring? Opo, ako nga po. Nandiyan na si Ella. Sandali lang, Iho, tatawagin ko yung mga kapitbahay.
Sa unang pagkakataon, nakita ko ang babaeng target ko. May dala-dala siyang bayong at nakasuot ng puting bestida. Habang nakatali ang mahaba niyang buhok, agad naman akong nagkubli sa isang malaking puno para pag-aralan ang kanyang mga galaw. Mabuti naman, Ella, at napadaan ka ulit dito sa baryo. Ilang araw na sumasakit ang likod ko. Ay, nako. Ay, wag mo kayong mag-alala, Aling Nena. Hihilutin ko yan para gumaan yung pakiramdam niyo. Ay, Diyos ko. Ay, guminhawa pakiramdam ko. Alam mo, parang may milagro yung mga kamay mo, iha. Isa-isa na ring nagsilapitan ang mga tao para magpahilot sa dalagang target ko. May mga nanay na pinapahilot ang kanilang mga anak. Tinapalan niya ng dahon ang isang batang masakit ang tiyan at biglang tumahan sa pag-iyak. Puro magagandang papuri ang naririnig ko sa mga taong naroon. Salamat to sa inyo. Hangad ko lang po sana na makatulong. Kahit pa pinaghihinalaan ako ng iba na ako raw yung may gawa ng mga kababalagan sa lahat ng nadadaanan kong baryo. Ah, matagal na kitang sinusubok, iha. Talagang may hiwaga yung mga kamay mo na magpagaling ng mga may sakit. Di ba mali lang sila ng pagkakakilala sa dalaga? Parang karaniwang dalaga lang naman at tumutulong sa mga tao. Bakit kaya siya gustong ipapatay? Sana ho, natulungan ko kayo. Hindi na ako magtatagal, may gagawin pa ho ako . Pero sana po gumaan yung pakiramdam nyo. Bakit kaya pinagkakaguluhan ng mga tao ang babaeng to? Wala naman ako nakikitang kakaiba. Pero utos ay utos. Hindi ako dapat magkamali. Sumusunod ba sa akin? Kailangan ko maging maingat para hindi pumalpak ang misyon ko. Ngayon ko na ba gagawin? Bukas? Ay nako, hindi ako dapat madala ng pag-aalinlangan. Sa pagkakataong yon, nakaramdam ako ng kaunting pag-aalinlangan sa misyon ko. Habang pinagmamasdan ko ang mga tao kanina, kita ko ang pagpupuri at pasasalamat nila sa dalaga. At ngayong sinundan ko naman siya, wala akong nakita o naramdamang kakaiba sa kanya. Ngunit kinaumagahan, isang balita ang yumanig sa buong baryo. Si Baldo naman ang pinatay na masahistang babae na yan . Ay, taka. Hindi naman magagawa ni Ella yung binibintang ninyo. Mga kabaryo, kailan lang dumating ang babaeng niya sa baryo natin? At ngayon may patay na naman. Hindi ba't kahina-hinala ang mga nangyayari? Bago nga siya dito sa baryo, pero hindi ibig sabihin nun, siya na ang may gawa ng lahat ng yan. Nagkakagulo na ang mga tao dahil sa isang lalaki na natagpo ang patay sa bunganga ng gubat. At ayon kay Lito na siyang sumundo sa akin, tauhan ni Kapitan Ernesto ang pinatay. At gaya ng mga nauna, ganun din ang paraan ng pagpatay. Sino yan? Ako ito, si Lito. May hatid lang akong impormasyon. Anong mensahe yung ibibigay mo? Pinapasabi ni boss na mag-ingat ka raw. Ang babaeng masahista ay nag-uumpisa na namang maghasik ng lagim. Kapag hindi mo kagad tinapos ang misyon, maaaring ikaw ang isusunod na mawawala. Hindi pa ako pumapalya. Huwag kayong mag-alala. Tatapusin ko ang misyon kong to. Sana nga, Daniel. Kasi kung totoong kutob ko, na ang misteryosang masahista na yon ang pumapatay, baka hindi na natin kayang pigilan ng sumpang dala niya. Sige na, umuwi ka na. At baka mamaya may makakita pa sa atin na magkakilala tayo . Baka mabuking pa yung misyon ko. Kailangan kong malaman kung sino ka pa talaga. Alas 6 ng umaga na nang ihanda ko ang mga gamit ko. Nagsuot ako ng isang lumang kamisa at sombrero ng magsasaka para hindi ako kapansin-pansin.
Nilagay ko sa bayong ang balisong at baril. Maya-maya, lumabas na ang dalaga mula sa maliit niyang kubo. May daladalang bayong, suot ang simpleng bestida. Sinimulan kong sundan ang target. Magandang araw po sa inyo. Mukhang ayos naman na po yung pakiramdam ninyo. Sinabi ko naman sa'yo, parang may milagro talaga yung kamay mo, iha. Ewan ko nga lang kung bakit pilit nilang idinidikit ang pangalan mo sa mga patayan na nangyayari dito sa baryo. Ay, nako. Hayaan nyo na ho sila. Hayaan nyo na hong isipin nila yun. Basta ang alam ko po, sa puso ko at sa konsensya ko, na hindi ako masamang tao. Gusto ko lang naman po talagang makatulong sa inyo eh. Mukhang magaling magpaikot ang masahistang to ha. Karamihan sa mga tao kampi sa kanya. Basta kami naniniwala kaming may ibang gumagawa nun para siraan ka. Hindi ko alam kung bakit bigla kong napaisip sa sinabi ng ginang. Pinalipat-lipat ko ang tingin ko sa kanila at tila nag-aalinlangan ako na maaaring may ibang gumagawa ng pagpaslang sa mga tauhan ni Kapitan. Saan siya pupunta? At anong ginagawa niya rito? Sa loob ng gubat? Sino ka ba talaga? Ano ba talagang meron sa'yo? Tahimik ang paligid. Bagaman tirik ang araw ng tanghaling iyon, hindi ko gaanong nararamdaman ang sikat ng araw dahil sa mga mayayabong na punong naroon. Dahan-dahan akong lumapit sa kubo sa gitna ng gubat at lumuhod habang nakasilip sa isang maliit na butas. Anong ginagawa niya? At dugo ba yung nasa boteng hawak niya? Sa bisa ng liwanag at anino, sa dugong inihain ng gabi, lumayas ang halimaw na sumisipsip ng buhay. Dugo nga. Baka tama sila na siya nga ang pumapas lang ng mga tao dito. Pero bakit niya naman ginagawa yun? Humigpit ang kapit ko sa aking baril na nakatago sa bayong. Pero sa mga sandaling iyon, tila hindi ako makakilos. Parang may pumipigil. Naririnig ko rin ang kakaibang dasal ng masahista habang nakapikit. Hawak ang mga tuyong dahon at hinahampas sa boteng may pulang likido. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan ko munang malaman ang lahat bago ako umalis. Sino yan? May tao ba dyan? Kailangan ko magtago. Malalaman ko rin ang totoo kulay mo. Misteryosang masahista ka. Magdadapit hapon na nang makabalik ako sa tinutuluyan ko. Hawak ang maliit na notebook kung saan sinulat ko ang lahat ng detaling nakita ko sa kubo ng dalaga. Ang mga kakaibang bulong na tila dasal at ang pulang likido na nasa loob ng malaking bote. Anong ginagawa mo rito? Ano na? May ginagawa ka na ba para malaman ang misteryosong bumabalot dito sa babaeng masahista? Para makapagbigay na ako ng impormasyon kay boss. Oo. Sumunod ako kay Ella. Ano nga? May nakita ka ba? Pruweba na siya ba talagang pumapatay sa mga tauhan ni Kapitan? Wala. Wala akong nakitang kakaiba. Bukod sa malaki ang tiwala sa kanya ng mga ilang mga taga-baryo. Baka nga tsamba lang talaga na nadamay siya. Ano? Huwag kang magbulag-bulagan. Kung may nakita ka, sabihin mo. Kailangan nating tapusin ang dalaga na yan bago pa lumala ang mga nangyayari. Bakit ba parang atat na atat kayong ipapatay yung masahista na yun? Basta huwag ka nalang marami pang tanong. Sundin mo na lang inuutos sa'yo. Mukhang dinadaga ka ata, bata. Mukhang mali ata pagpapakilala sa'yo ni Rogelio na wala ka raw sinisino. At paano naman kung mali kayo? At hindi ang masahista ang tunay na masama? Ano ibig mo sabihin? Pinagdududahan mo ba ang impormasyon na binibigay sa'yo ng boss natin? Hindi ako nagdududa. Kilala ako ni Rogelio kung paano ako magtrabaho.
Kapag alam kong kalaban, wala akong sinasanto. Sana nga. At hindi dahil sa dinadaga ka sa misyon na to. Dahil kung magkataon, malalagot ang samahan ninyo. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin ni Lito kanina. Alam kong may mali sa misyong ito. Malakas ang pakiramdam ko. Puno ng agresyon si Lito, habang ako naman ay unti-unting nag-aalinlangan. Pinili kong itago sa kanya ang katotohanan tungkol sa babaeng masahista. Sa hindi ko malamang dahilan, kinaumagahan, isa na namang bangkay ang natagpuan. Ano pong nangyayari? Bakit nagkakagulo yung mga tao? May mga bangkay na namang natagpuan sa bunganga ng gubat. Ay, sigurado kung hindi na talaga tao ang gumagawa niyan. Ano pong ibig niyo sabihin? Mukhang halimaw na ang may gawa nito. Hindi na to biro Panlima na ang namamatay dito sa baryo. Mga kabaryo, kalma lang tayo ha. Iimbestigahan natin ito. Huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Halatang gawa ng nilalang na matagal na nating sinusubaybayan to di ba't mas malinaw na ngayon kung sino dapat sisihin? Bahagya akong natigilan. Naalala ko ang mga nakita ko sa kubo ni Ella sa gitna ng gubat. Ang pulang likido at ang mga hindi ko maintindihang dasal na sinasabi niya. Ngunit kasabay nito, muling gumapang ang alinlangan sa aking dibdib. Pero parang may mali. Hindi ito ang ginagawa niya kahapon. At ang mga sugat, kakaiba. Kung si Ella nga ang gumawa nito, bakit kakaiba ang bakas? Kapitan, sana'y masolusyonan ninyo agad ito. Paano kung aswang ang gumagawa ng mga ganyan? Paano naman ang mga tao? Huwag kayong mag-alala. Gagawan ko kagad ng paraan ito. Ihaharap ko sa inyo ang ulo ng halimaw ng may gawa nito. Ito na ang tamang panahon para patayin mo ang masahistang yan. Dahil baka mawala ng tiwala ang mga tao kay Kapitan. Nagsiuwian na ang mga tao sa kani-kanilang tirahan. Ramdam pa rin ang takot sa kababalaghang nangyayari. Kita ko ang pekeng pag-aalala ni Lito at maging si Kapitan Ernesto. Pero hindi ko na lang ito pinansin. Nagpasya na rin akong bumalik sa bahay para paghandaan ang gagawin kong pagmamanman sa labas ng bahay ni Ella pagsapit ng gabi. Sino yan? Ako to, si Lito. Buksan mo yung pinto. Oh, para kanina yung unang kasa na yan. Protection lang. Ano palang kailangan mo? Ako wala, pero si boss meron. Ikaw pala si Daniel. Ang isa sa mga magagaling na tirador ng samahan ni Rogelio. Magandang hapon po, Kapitan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako ang dahilan kung bakit ka pinadala ni Rogelio dito. Para paslangin ang dalagang masahista. Kung gano'n, kayo po pala ang big boss na tinatawag nila. So Kapitan nga, wala nang iba. Bata, kailan ba tatapusin ang misyon natang dalaga? Marami na sa mga tauhan ko ang nawawala. At sigurado ako na ang masahista ang may gawa ng lahat ng ito. Kumukuha pa po ako ng magandang tiyempo para tapusin siya. Bigyan niyo lang po ako ng konting oras pa. Siguraduhin mo lang. Dahil alam mo na kung anong kapalit kapag sumablay ka sa misyong ito. Galingan mo, para hindi madamay ang lola mo. Ngingisi-ngisi si Lito na lumabas ng bahay. Napakuyom naman ang mga kamao ko sa galit dahil sa sinabi niya tungkol kay Lola. Tumingin pa ito habang papaalis na ang sasakyan na kanyang minamaneho. Huwag lang talaga kayo magkakamaling idamay yung lola ko dahil hindi niyo magugustuhan ang ganti ko. Naku, Ella, dapat hindi ka na muna bumalik dito sa baryo. Bakit ho? Anong nangyayari? May pinaslang na namang lalaki sa bunganga ng gubat at ikaw na naman ang pinagbibintangan nilang pumatay. Alam niyo, sumusobra na talaga sila sa mga bintang nila sa akin.
Pero huwag po kayong mag-alala. Malalantad din rin ho ang tunay na may pakana ng lahat ng ito. At ngayong gabi, ilalantad ko talaga kung sino ko ba talaga, Ella. Nang gabing yon, dala-dala ang aking baril at punyal, ay palihim akong nagmanman sa labas ng bahay kubo ni Ella. Tanging lampara lang ang nagsisilbing ilaw nito at huni ng pusa ang maririnig sa loob. Nag-aabang ako kung may kakaiba bang mangyayari ngayong gabi. At saan ka pupunta ng ganitong oras ng gabi? Daan to patungong gubat Ngayon, hindi na ako papayag na hindi malaman ang katotohanan tungkol sa'yo. Teka, nasa na yun? Bakit biglang nawala? Takang-taka ko kung nasa na si Ella sa mga sandaling iyon. Maya-maya pa'y nakarinig ako ng mga kaluskos sa may gawing gitna ng gubat. Dahan-dahan akong naglakad para puntahan yon, habang hawak-hawak ang aking punyal at baril. Ano yun? Hindi normal na ibon yung isang yun Alam mo, hindi ba rin talaga kayo nadadala, no? Hindi talaga kayo titigil hanggat hindi nyo ako napapatay. Pero nagkakamali kayo dahil hindi nyo ako matatalo. Ngayon na! Si Ella ay tumalon ng mataas. Tila ba isa ring assassin at ginamit ang kanyang mahabang gapas habang sumusugod sa kanya ang mga hindi ko maintindiang klase ng nilalang. May mahabang kuko, matatangkad at may malalaking pakpak. Mas lalo kong naguluhan kung sino ba talaga si Ella. Sinabi ko naman sa inyo na hanggat narito ako, hindi nyo makukuha ang baryo. Bitawan niyo ako! Hindi maaaring matapos na lang ang buhay ko dahil sa inyo, mga alibaw! Tanggapin mo to! Ang balakang ko. Yoko! Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Salamat. Mabuti na lang at magaling yung sibat ko. Kung hindi, naging hapunan ka sana ng mga harimundo na yon. Sa likod mo! Teka, bakit may baril ka? Pulis ka ba? Hindi. At hindi mo na kailangan pang malaman kung ano ako. Teka lang, ano nga palang ginagawa mo rito sa gubat? Sinusundan mo ba ako? Bakit naman kita susundan? Naligaw lang ako at narinig ko na may malaking ibon sa paligid ko kaya nagtago ako, no? Hindi ko naman alam na halimaw pala sila Sila ang mga harimondon. Mga aswang na kumukuha ng buhay na gusto nilang biktimahin. Ikaw, sino ka naman? Bakit kaya mo makipaglaban sa mga halimaw kagaya nila? Gaya ng sagot mo, hindi mo na kailangang malaman. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin. At kung wala ka, patay na sana ako ngayon Ano nga palang pangalan mo? Ako si Ella, isang masahista ng baryo at nakatira ako sa baryo Tabaco. Bakit ka naman nila gustong patayin? Ang totoo niyan, hindi ko alam. Pero ikaw, kailangan mo nang umalis dito. Baka mamaya bumalik pa yung mga harimondon at makita ka nila. Ako nga pala si Daniel. Bago lang ako dito sa baryo Tabaco. Mag-ingat ka. Ngayon nalaman na ng mga harimondon na nakita mo na sila at nailigtas kita. Tsaka kung namarkahan ka na rin nila. Ibig sabihin kilala mo sila? Kilalang kilala. Mga halimaw na nagaan yung santo sa harap ng mga tao. Mga halimaw na gusto kong patahimikin. Pero nagkakamali sila ng kinalaban. Gustong patahimikin? Pero bakit? Dahil ako ang hadlang sa pagsakop nila sa mga baryo na inaakala nilang magiging kaharian nila. Pero hindi ako papayag na galawin nila yung mga baryo. Kung ganun, may tinatago nga sila tungkol sa misyong to. Nga pala, isa lang ang pakiusap ko. Wala sanang makakaalam ng tungkol sa mga nakita mo kanina. Ayoko magkagulo ang baryo. At paano ako makakasiguro na hindi palabas ang lahat ng to? Totoong sinasabi ko sa'yo.
At wala rin akong dahilan para sirain ang baryong tumanggap sa akin bilang isang masahista. Sa mga oras na yon, gulong-gulo na ako sa misyong hawak ko. Hindi ko alam kung aswang ba si Ella o isa siyang manunugis ng mga aswang at pumipigil sa kasamaan. Mas lumalim ang pagnanais kong makilala pa ang tunay na pagkatao ni Ella at kung bakit pilit siyang pinapapatay ni Kapitan. Gayong siya ang tumutulong na pumatay sa mga anak ng dilim. Tandaan mo na hindi mo ako nakita ngayon at wala kang nasaksihang laban sa gubat. Intindihan mo? Salamat sa paglilitas mo sa akin kanina. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob. Walang anuman, basta mag-ingat ka. Mas lalo lang ako naguguluhan kung sino ka talaga, Ella. Teka, kailangan kong makausap si Rogelio tungkol sa misyong ito. Alam kong may alam siya. Kinabukasan ay muling nagkagulo ang baryo dahil sa dalawang lalaki na naman ang natagpuan sa bunganga ng gubat. Napatingin ako sa mga bangkay at hindi ako maaaring magkamali. Sila ang mga halimaw na pinatay ni Ella kagabi. Tabi! Tumabi kayo! Sumusobra na talaga ang nilalang na pumapatay na yun ah! Pero bakit tila mga tauhan nyo lang ang palaging nakikitang patay sa bunganga ng gubat? Yan din ang pinagtataka ko. Mukhang malaki ang galit sa akin ng halimaw na yon. At talagang inubos niya ang mga nagbabantay sa baryo. Teka, nasa na nga pala yung dalaga masahista ng baryo? Tila ba sa tuwing may namamatay wala siya rito ano? Kung si Ella nga na naman ang pagbibintangan nyo, tumigil na kayo. Mabait ang batang yun at hindi siya gagawa ng masama kagaya ng iniisip ninyo. Pagpasensyahan nyo na po. Ang tauhan ko ay nadala lang ng emosyon sa pagkakawala ng mga kaibigan niya at kasama niya sa trabaho. Bakit hindi natin tanungin din ang binatang dayo? Baka may narinig o nakita siya nakakaiba kagabi at sa mga nagdaan pa. Pasensya na po kayo. Maging ako nga po ay natatakot sa mga nangyayari sa baryo eh. Gusto ko lang sana manira ng tahimik sa lugar na to. Pero parang nagkamali ako. Binata, ibig sabihin naduduwag ka na. Tama na yan. Lalabas at lalabas din ang totoong may sala. At ako, papatunayan kong yung Ella na yan ang salot dito sa baryo. Kita ko ang makahulugang mga ngiti at tingin ni Lito habang nagkakatinginan sila ni Kapitan. Nang umagang yon, muli kong inirecord ang nangyari sa baryo. Sa dami ng misyon ng mga tinanggap ko, dito ako unang nakaramdam ng pag-aalinlangan. Rogelio? Oh, mabuti na lang, binisita mo ako rito. Nga pala, may gusto sana akong itanong. Daniel, ano bang ginagawa mo? Ilang araw na ang misyon mong ito pero wala pa rin malinaw na resulta. Hindi ba't malinaw ang utos? Tapusin mo na agad ang babae. Hindi ganun kasimple yun, Rogelio. May mga bagay ako nadidiskubre. Hindi pwedeng basta... Narito ka pala, Rogelio. Ikaw naman, Daniel. Mukhang napapadala sa pag-iisip mo. Hindi ba malinaw ang misyon mo? Kapitan, nais ko lamang linawin ang lahat ang tagal na ng utos pero hindi pa rin gumagalaw ito si Daniel. Pero huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya. Daniel, huwag mo kalimutan kung sino ang tunay na nag-uutos sa'yo. Hindi kung sino-sino lang. Ako mismo ang nagsabi. Tapusin ang babaeng yon bago pa siya makapagdulot ng mas malaking panganib. Sa mga sandaling yon, tahimik lang ako. Ramdam na ramdam ang pag-aalinlangan. Hindi ko masabi kay Rogelio o kay Kapitan Ernesto ang tunay na nadiskubre ko tungkol kay Ella. Ang kaba sa dibdib ko ay lalong bumibigat. Naiintindihan ko, Kapitan. Kailangan ko lang ng konting oras pa. Ilang oras, araw, linggo. Kahit ano pag sabihin mo, hindi magbabago ang utos ko, Daniel. Yan ang itatakbo sa kokote mo.
Ano bang nangyayari sa'yo, Daniel? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang utos ni Kapitan kahit anong mangyari. Sana tuparin mo lang lahat ng yan. Ibang magalit si Kapitan Ernesto. Kaya bilisan mo ang pagtatrabaho. Oo, sige. Ako na bahala dito. Nga pala, may gusto pala ako ipakita sa'yo. Anong ibig sabihin nito, Rogelio? Huwag niyong sasaktan ng lola ko! Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kalagayan ang lola mo. Pero sa oras na hindi mo magawa ang misyon mo, alam mo na mangyayari. Hindi niyo pwedeng galawin ang lola ko. Magkakamatayan tayo. Maraming beses kong pinag-isipan ang gagawing hakbang na ito. Nakasalalay kasi ang buhay at kaligtasan ni Lola sa misyon na patayin si Ella. Hinanda ko ang baril at punyal ko at nagtungo sa kakahuyan kung saan naroon ang bahay kubo ng dalagang masahista. Patawarin mo ako pero kailangan kong gawin ang misyon ko. Wala nang ibang paraan. Kailangan kong gawin para sa kaligtasan ni Lola Amanda. Ano to? Bakit ako kinakabahan? Hindi tama to. Pero bakit parang may umahawak sa kamay ko? Sino ka? Ikaw ang dahilan kung bakit nabubuhay ang lola ko. Pero ikaw rin pala magiging dahilan ng pagkawala niya. Anong ibig mong sabihin? Kilala mo ko? Anong kasalanan ko sa lola mo? Kailangan mong mamatay para mailigtas ang lola ko. Alam ko mabuti ka at hindi ikaw ang pumapatay sa baryo pero kailangan ko tapusin ang misyon ko. Nung una kitang makita sa gubat at iniligtas sa mga harimundon, alam kong ako ang sinusundan mo. Pero kung nais mo akong patayin, bakit hindi mo sinabi sa kanila ang totoo kong pagkatao? Dahil may mali sa misyong to. Sinasabi sa mga files na masama ka, na ikaw ang salot sa baryong to at kailangan mong mawala. Dahil alam ko kung sino ang totoong masama at salot sa baryong ito. Isa akong manunugis ng aswang at ang mga harimundon ang totoong pumapatay. Pero bakit ang mga tauhan ni Kapitan ang pinapatay mo? Dahil ang mga tauhan niya ay mga harimundon. Ibig sabihin, si Kapitan ang totoong... Ano yun? Nakarinig kami ng mga kaluskos sa labas ng bahay at napatingin kaming pareho sa isang bote ng langis habang kumukulo ito. Pinatay ni Ella ang lampara at dahan-dahang lumapit sa bintana. Tila may sinisilip sa labas. Magtago ka. Nariyan ang mga harimundon. Sigurado akong naamoy ka nila. Kung totoo nga talaga mga tauhan sila ni Kapitan Ernesto, sigurado akong binabantayan na ako nila ngayon. At target ka na rin nila ngayon. Oh, mukhang mali ka ng pinasukan na. Sa sandaling yun ay nagtulungan kaming dalawa ni Ella na patayin ang 3 harimundon na lumusob sa bahay niya. Napatay ni Ella ang 2 sa pamamagitan ng sibat at mga orasyong binibigkas niya, habang ako naman ay sa baril kong daladala. Kailangan na natin lumabas dito. Baka mamaya may mga dumating pa eh. Sige, pero paano ka na ngayon? Sigurado kong hindi ka na rin nila bubuhayin pa. Wala akong pakialam, pero isa lang inaalala ko ngayon. Ang kaligtasan ni Lola Amanda ko. Sigurado akong gagamitin nila yun sa'yo para lumabas ka. At para patayin ako. Hindi ko sila uurungan kapag ginalaw nila ang lola ko. Sa ngayon, hindi ka nang pwedeng bumalik sa tinutuluyan mo. Sumama ka na lang muna sa kubo ko. Ligtas ka doon. Sinasabi ko na nga ba eh, mayroong kakaiba sa misyong to eh. At hindi ikaw ang tunay na salarin. Si Kapitan. At ang mga tauhan niya ang totoong salot sa baryong to. Malapit na tayo. Kaninong bahay kubo to? Ito talaga ang bahay ng pamilya ko. Pero wala na sila. Pinatay sila ng mga harimundon nang minsang atakihin ng grupo ni Kapitan ang mga magulang ko. Ibig sabihin, matagal ka nang kakilala ni Kapitan Ernesto? Oo. At alam nilang ako ang balakid sa lahat ng mga plano nila. Kaya nila ako ginagawa ng kwento at pinapapatay sa'yo.
Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala sa pagkakataong ito, nakaramdam ako ng alinlangan. Kung nagkataon, papatay ako ng inosenteng tao. Nilinlang ka ng mga harimundon. Teka, nasa panganib ang lola ko kung ganun. Kailangan ko silang harapin para bawiin si lola. Pero hindi sapat ang sandata mo sa kanila. Malalakas ang mga harimundon, lalo na si Kapitan Ernesto. Hindi ako natatakot sa kanila. Kung gusto mo, tutulungan kita para mailigtas ang lola mo. Patawad kung muntik na kitang patayin kanina. Naiintindihan kita. Tutulong ako sa pagliligtas sa lola mo. Sino yun? Akala ko ba walang nakakaalam sa tirahan mo? Huwag kang mag-alala. Kilala ko nasa labas. At anong ginagawa niya rito, Ella? Kung ganun, magkakampi kayong dalawa? Oo, iho. Matagal ko nang tinutulungan si Ella. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal na siyang nadagit ng mga alagad ni Kapitan Ernesto. Oo. Si Aling Nena ang mata ko sa mga nangyayari sa baryo at ang pinaglilingkuran mo, sila ang tunay na halimaw. Bakit siya narito? Hindi ba delikado para sa'yo na nandito ang binatang yan? Huwag ho kayong mag-alala, Aling Nena. Hindi ho natin siya kalaban. Mapagkakatiwalaan po ako, Aling Nena. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Ella. Kaya alam kong hindi ka basta-basta kikilos kung alam mong nasa panganib ka. Napag-alaman kong si Aling Nena pala ang kakampi ni Ella at tumatayong mata sa baryo. Ngunit ramdam ko, hindi pa rin siya kumbinsido na naroon ako sa bahay ni Ella. Panay-panay pa rin ang sulyap nito sa akin na para bang sinusuri ako. Sinabi ko na nga ba't duda na ako sa'yo noon pa na may iba kang pakay sa pagpunta mo dito sa baryo. Nalinlang po ako ng mga grupo ni Kapitan Ernesto. Ang buong akala ko, tama ang nakasulat sa files na si Ella ang utak ng lahat ng mga pagpatay. Ngayong alam mo na, sana'y totoong kakampi ka ni Ella at hindi sa mga harimundo na yon. Huwag kayong mag-alala. Ngayong alam ko na ang katotohanan, hindi ko na itutuloy pa ang misyon ko. Siya nga pala, nakita ko yung grupo ni Kapitan kaninang umaga. May bitbit silang matandang babae at mukhang dinala sa mansyon ni Kapitan. Ang lola ko, sigurado akong siya yun. Kailangan ko siya iligtas. Hindi tayo basta-basta makakasugod sa bahay ni Kapitan. Pero kailangan nating makabalik ng palihim sa baryo. Kailangan kong bumalik sa baryo. Pero sigurado akong lahat sila nakabantay na sa akin. Ito ang gagamitin ninyo. Ipahid nyo sa katawan at matatakpan ang amoy nyo. Hindi kayo agad maaamoy ng mga tauhan ni Kapitan. Pero hindi ito tatagal ng mahaba. Hanggang mukhang liwayway lang ito. Ayos lang ho yun, Aling Nena. Sapat na oras na ho yun para makalusot. Kakalabanin ko na ng tuluyan si Kapitan Ernesto. Wala ka nang babalikan kung hindi mo siya lalabanan. Nakasalalay na ang buhay ng lola mo sa misyong mong ito. Inilatag ni Ella ang magiging plano sa paglusob sa kuta ni Kapitan Ernesto. Napagpasyahan naming dumaan sa ilog para malito ang mga bantay. At pagdating sa baryo, doon na nila gagawin ang pagliligtas kay Lola Amanda. Kinagabihan, sinimulan na nila ang plano. At kapag nakita ninyo si Kapitan Ernesto, huwag kayong basta susugod. Hindi siya basta tao. Kaya nga kailangan nating maging maingat. Hindi sila basta-bastang aswang lang. Sigurado ka bang ligtas ang dadaanan natin? Basta huwag kang lalayo sa akin. Teka, mga alagad ni Kapitan. Kung dadaan tayo dyan, tsak na makikita nila tayo. Hindi lang naman silang may bantay, no? Biglang lumabas ang dalawang malaking itim na uwak mula sa dilim at lumipad sa ibabaw ng mga tauhan ni Kapitan. Nabigla ang mga bantay at nagsipagtakbuhan. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Ella sa nangyaring yon. Dahan-dahan kaming naglakad papasok sa halamanan ni Kapitan Ernesto. Ano yun? Nabantay ko sila ang magbubukas ng daan. Aling Nena, kailangan nyo na hong umalis. Baka mapahamak pa kayo. Oo nga po, kami na po bahala dito. Baka malaman pa nila na magkakampi kayo ni Ella. Mawawalan siya ng mata sa baryo.
Mag-ingat kayong dalawa. Huwag niyong kalimutan ang mga binilin ko, ha? Sinasabi ko na nga ba't naksil ang tirador mong yan, Rogelio? Huwag po kayong mag-alala, boss. Sigurado akong lalabas din ang mukong na yon. Nasa atin ang pinakamahal niyang lola. Tama nga si Aling Nena. Darito si Lola sa mansyon. Sabi mo na aksidente ang apo ko. Nasa na ba siya? Hindi pa ba tayo pupunta sa ospital? Boses ng lola ko yun ah. Teka lang. Huwag ka masyadong maging atat sa pagsugod. Kailangan nating maging maingat dito. Huwag kang mag-alala, Manang. Dadalik kita sa apo mo. O baka siya mismo ang kusang pupunta rito para hanapin ka. Sino ba kayo? At may dala kayong mga baril? Tsaka parang namubukaan kita. Patahimikin niyo nga ang matandang to. Ang dami masyadong tanong. Nagulat ako ng kaladkari nila si Lola Amanda habang inuubo pa. Biglang sumiklab ang galit sa puso ko at mahigpit kong hinawakan ng punyal ko. Naramdaman ko ang pagpigil ni Ella sa braso ko pero wala na siyang nagawa nang lumabas ako. Itawan niyo ang lola ko! Apo! Kita mo na, hindi nga ako nagkamali. Kusang lalapit ang taksil na binatang ito. Ang lakas din ang loob mo na mag-isang pasukin ang mansyon ni Kapitan. Hindi ako nagtaksil sa sama ninyo. Kayo ang nagsinungaling tungkol sa misyong ito. Anong ibig mo sabihin? Inaayawan mo na ang misyon mo? Sinasabi ko na nga ba't duwag ang tauhan mong yan, Rogelio eh. Hindi ako pupunta dito na kung duwag ako. Susundin ko pa rin ang misyon ko. Kung papakawalan ninyo ang lola ko. Tiwala ka lang sa akin. Kailangan natin magpanggap. May tiwala ako sa'yo. Hinawakan ko sa leeg si Ella at inilabas mula sa pinagtataguan nito. Kita ko ang pagkagulat sa mga mukha nilang lahat habang mahigpit kong hawak-hawak si Ella. Bakas naman sa mukha ni Lola ang pagkalito sa mga nangyayari. Sumunod ka lang. Hindi kita pababayaan. Tusok ka, bata. Alam mo kung paano kami paikutan. Papatayin ko sa harap ninyo ang babaeng to. Para palayain nyo ng lola ko. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka kagaya ng iniisip ko? O sige, Papakawalan namin ang lola mo. Pero bigay mo muna sa amin ang babaeng yan. At paano naman ako makakasiguro na ligtas kami makakaalis ng lola ko dito, no? Lito, ibigay mo ang susi ng sasakyan ko. Bilisan mo! Pulutin mo. Apo, huwag kang papatay. Huwag mong patayin ang babaeng yan. Lola, magtiwala lang po kayo sa akin. Pinapakiramdaman ko ang bawat galaw ng mga alagad ni Kapitan Ernesto. Kita ko ang sarkastikong ngiti ni Lito habang si Rogelio naghihintay sa susunod kong hakbang. Si Lola naman ay pinauna ko ng lumabas habang maigpit kong hawak sa leeg si Ella at unti-unting humahakbang palabas ng mansyon. Ibigay mo na ang dalagang yan sa amin at umalis ka na. Hayaan mo muna makasakay kami ng lola ko sa sasakyan. Tuso ka talaga. Subukan mo lang gaguhin kami, mananagot ka talaga sa amin. Sumakay na kayo ng lola mo. Ako nang bahala sa kanila. Hindi kita iiwan dito. Sabay tayong tatlong aalis. Pero marami sila, Daniel. Basta magtiwala ka lang sa akin. Pagbilang ko ng 3, sumakay ka kagad ng sasakyan. Mabilis akong kumilos. Tinulak ko si Rogelio at yung isa pang tauhan. Sabay hata kay Ella papasok ng sasakyan. Buti na lang at napandar ko agad ang kotse ni Kapitan Ernesto. Sa likod namin, umalingaw-ngaw ang galit na tinig ng kapitan. Huwag niyo sila palalayuan! Habulin niyo sila! Hindi na tayo doon, ha? Apo, makahabulin nila tayo. Opo, Lola. Sigurado may kasunod na tayo. Hindi tayo pwede tumagal dito. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa bilis ng sasakyan. Teka, may paraan ako. Ella, anong gagawin mo? Biglang hinawakan ni Ella ang kwintas niyang may maliit na bato. Binuka niya ang palad at nagsimulang bumigkas ng kakaibang orasyon. Unti-unting lumamig ang hangin at tila baga
Nilamo ng dilim ang paligid. Sa ilalim ng anino, sa takip ng dilim, itago mo kami. Huwag mo kaming hayaang makita ng mga mata ng masasama. Tayo na, bilisan natin. Bilisan nating makaalis dito. Anong ginawa mo? Bakit parang hindi nila tayo nakikita? Panginoon ko, anong hiwaga ito? Lola, orasyon ho ito ng proteksyon ng taga-bulag. Hindi nila tayo makikita, basta't huwag lang tayong maingay. Hindi ba si Aling Nena ang ginang na yun? Oo, at sigurado akong hindi niya tayo iniiwan simula pa kanina. Akala ko hindi na kayo makakalabas. Halina kayo dito. May alam akong daan papunta sa ligtas na lugar. Si Aling Nena ang nangunguna. Tinatabig ang mga sanga sa harap. Ilang minuto rin kaming naglakad hanggang huminto siya sa harap ng lumang pader na natatakpan ng baging at damo. Ramdam ko ang kaba at ang higpit ng pagkakakapit ni Lola sa braso ko. Wala namang daraanan dito, Aling Nena. Hindi lahat ng matay nakakakita sa daan ng mga kagaya namin. Dito, ligtas tayo. Diyos ko, isang taguan. Ito ang daan na maglalayo sa inyo sa kapangyarihan ni Ernesto. Pero tandaan nyo, hindi habang buhay ang pagtatago. Kailangan nyo ring pumili. Lalaban ba kayo o magtatago na lang? Hindi kami magtatago, Aling Nena. Ito ay pansamantala lang. Kailangan kong wakasan ang kasamaan ng mga harimundon. Kung ganun, pumasok na tayo. Madilim at malamig sa loob. May liwanag na nagmumula sa mga batong kumikislap na tila ba may sariling buhay. Dito kami dinala ni Aling Nena. At lalo pa akong namangha nang makita ko ang isang lihim na silid na may banig at kaunting kagamitan. Ano po ba talaga kayo, Aling Nena? Isa akong babayla na binawian ng mahal sa buhay ng mga harimundon. Ang lahing aswang ni Kapitan Ernesto. Parehas lang kami ng kapalaran ni Aling Nena. Kaya nang makilala ko siya sa baryo, nagpasya kaming magtulungan para supili ng lahing harimundon. Salamat sa orasyon mo. Kung hindi dahil doon, sigurado nakita na nila tayo. Hindi yun sapat para magtagal tayo sa pagtatago. Kailangan natin ng kasunod na plano. Kaya ko kayong dalhin sa lugar kung saan hindi sila basta makakapasok. Pero kailangan nyo ring malaman, mas malalim ang ugat ng labanang ito kaysa sa iniisip ninyo. Apo, natatandaan ko na Kapitan Ernesto na yon. Bakit, Lola? Ano mong ibig niyo sabihin? Ang mukha niya, ang boses, pamilyar sa akin noon pa man. Paano po yun nangyari? Ngayon naalala ko na. Siya ang kausap mo ng tatay mo. Noong araw na mamatay ang mga magulang mo. Ano po? Si Kapitan Ernesto? May kinalaman sa pagkabatay nila nanay at tatay? Sa sandaling yun, tumindig ang balahibo ko. Napayuko si Lola. Halos hindi makatingin sa akin. Kita ko rin ang pagkabigla sa mga mukha ni Aling Nena at Ella na tila mas tumindi ang galit kay Kapitan Ernesto. Kung totoo yan, mas malaki pa ang laban na hinaharap natin. Hindi lang ito tungkol sa baryo, Daniel. Isa itong lumang kasinungalingan na matagal nang tinatago. Hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. At sa oras na makumpirma ko nga, magbabayad silang lahat. Mabuti pa magpahinga na po muna kayo, Manang Amanda. Kailangan nyo ng lakas para bukas. Huwag po kayong mag-alala. Narito lang po ako sa tabi ninyo. Hindi kita pababayaan. Hindi ba pinatay rin ni Kapitan Ernesto ang pamilya mo? Oo, anak ako ng mga mananambal sa baryo nun. Maraming natutulungan sina nanay at tatay. Lahat gumagaling. Pero isang gabi,
Dumating ang grupo ni Kapitan Ernesto. Pinaniwala nila ang baryo na mangkukulam ang pamilya ko. Sakit talaga mga kasama ng mga harimon doon. Sinunog nila yung bahay namin kasama ng pamilya ko. Kita ko lahat. Humihingi sila ng tulong pero wala ako nagawa. Mula nun, sa lahat pinakako ko sa sarili ko. Ang lipuli ng mga harimon doon. Wala silang awa. Wala silang habag. At kailangan na nilang mawala. Sila ang dahilan kung bakit nawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Magkaiba man ang ating sugat. Iisa lang ang ating kalooban. Iisa lang ang ating kalaban. At magiging laban na ito ng bawat pamilya natin. Nakahanda akong harapin sila. Kaya kasama mo ako sa labang to. Ngumiti si Ella kahit may luha, habang si Lola Amanda ay nakikinig lamang. Ramdam kong may bigat sa dibdib niya. Si Aling Nena naman ay huminga ng malalim. Nagpasya kaming lahat na magpahinga. Sinelyuhan rin niya ang orasyon ng silid. Hindi ko na malayan, nakatulog na pala ako dahil na rin sa pagod. Uminom muna kayo ng mainit na kape. May lihim na daanan papasok sa baryo. Konti lang ang nakakaalam nun. Doon natin may susunod ang plano nang hindi agad malalaman ng tauhan ni Kapitan. Kung dadaan tayo dyan, makakalapit tayo sa bahay ni Kapitan nang hindi nila inaasahan. Pero hindi lang si Kapitan ang kalaban natin. Marami siyang tauhan at ilan sa kanila hindi na tao. Ito ang magtatakip sa atin. Gaya ng nagawa ko kanina, pero saglit lang ang bisa nito. Mag-iingat ka po. Ikaw na lang ang meron ako. Kayo ang susi para mapabagsak natin ang lahi ni Kapitan Ernesto. Hindi ko alam kung hanggang saan naabot ang laban na to pero susugal ako. Matapos lang ang kasamang ito. Huwag po kayong maglala, Lola. Mag-iingat ako. Matagal ko ng misyon ng laban na to. Pero ngayon, hindi na ako nag-iisa. Tahimik ang paligid. Ang mga tao'y nasa loob na ng kanilang bahay. Tanging mga tanod ni Kapitan Ernesto ang nakabantay. Dumating kami sa bungad ng baryo kung saan kami dumaan. Naiwan si Lola Amanda sa taguan para hindi siya mapahamak. Ito na yun. Wala nang atrasan. Kung hindi tayo magtatagumpay, marami pang buhay ang mawawala. Tandaan mo, Daniel, ang totoong kaaway ay hindi ang nagtatanggol, kundi ang nagtatago sa liwanag. Aba, ang mga pasaway bumalik pa. Oh Daniel, hindi ka pa talaga nadadala no? At nakipagsanib puwersa ka pa talaga sa masayistang mamamatay tao na yan. Hindi kami tatakbo. Huwag kayong maglala. Haharapin namin kayo. Ay, matapak ka pala. Pero tandaan mo, ako ang batas ng baryong ito. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Kaya ngayon, tapusin na natin to. At ikaw rin ang kausap ng tatay ko nung gabing namatay sila. Ikaw ang may sala sa lahat ng mga to. Kaya pala ang tatapag ninyo. Pero hindi niyo ako matatalo. Maraming taon na akong may hawak sa baryong ito eh. At ngayong gabi, kayo naman ang mawawala. Hindi na to tungkol sa amin. Tungkol na to sa buong baryo. Bata! May pagkakataon kapag tumakas. Isa ka sa mga iniingatan ng samahan natin. Pero bakit mas pinili mo magkikaaway? Akala ko noon kaibigan ka ng tatay ko. Pero isa ka rin pala sa mga mapanlin lang. Ginamit mo lang ako para maging alagad ng halimaw na yan. At ngayong gabi, matatapos ng kadiliman ninyo. Bawat patak ng dugo, kinuha mo. Bawat pamilyang winasak mo. Ngayong gabi, sisingilin ka namin.
Abay, matatapang nga kayo, ano? Harimundo, suguri sila. Buhayin si Daniel at patayin ang babaeng masahista. Alapaap, lihim ng apoy. Bigyan kami ng lakas at talim ng dilim. Para sa tatay ko! At para sa nanay ko! Hindi nyo kami mauubos! Ang kasamaan mo, matatapos din dito! Lumalakas ang sagupaan. Hindi ko inakalang mauhuli si Ella ni Kapitan Ernesto gamit ang kanyang baston na tila may sariling buhay. Umiikot at kumakapit na parang ahas. Kita ko ang takot at galit sa mga mata ni Ella. Masahista, kahit anong gawin mong orasyon, wala kang laban sa akin. Bitawan mo siyang halimaw ka! Di ako papayag na matapos na lang ito ng ganito. Nagliyab ang mga sulok. Nagsipagtilapon ang ilang harimundon. Naiwan si Kapitan Ernesto. Nakatitig kay Ella. At sa unang pagkakataon, may bakas ng takot sa kanyang mga mukha. Hindi pa tapos ang labang ito. Babalik ako. At ako mismo papatay sa'yo, dalaga. Wala ka ng kapangyarihan, Ernesto. Hindi ka na kinatatakutan ng mga tao. Ngayon, harapin mong hustisya ng mga taong matagal mo nang inaalipin. Kapitan, kailangan na muna natin tumakas. Nag-uumpisa nang lumabas ang mga taga-baryo. Mga duwag, sumunod kayo sa akin. Hindi kayo pwedeng mamatay dito. Tumataka sila! Huwag ka mag-alala. Hindi sila makakalayo. Tuluyang nakatakas si Kapitan Ernesto at ang kanyang mga tauhan. Agad naming binalikan si Lola Amanda sa kuweba kung saan siya nagtatago. At nang makasama namin siya, ay bumalik kami sa baryo ng umaga ring yon. Alam naming babalik ang mga harimondon, kaya't pinulong namin ang mga tao. Handa silang makipagtulungan para tuluyan ng mawala sa mundo ang mga halimaw na yon. Sigurado akong babalik sila mamayang gabi. Pero hindi na tayo dapat matakot. Ngayon hindi lang tayo ang haharapin nila, kundi ang buong baryo. Kailangan natin magtulungan. Wala nang atrasan ng gabing to. Dahil ang gabing to ang magiging wakas ng kanyang kasakiman. Maghanda kayo. Ang darating na malaking laban ay hindi lang lakas, kundi laban ng puso at pananampalataya. Simulan na natin ang paggawa ng bitag sa kanila. Nagsimulang kumilos ang mga taga-baryo. Ang mga kalalakihan naglatag ng matutulis na kahoy sa mga daraanan at nagbantay sa bawat kanto. Ang mga kababaihan naman ay nagtipo ng bato, tubig na may asin at mga halamang pangontra. Habang si Lola Amanda ay kasama ng mga bata, ligtas na nakatago sa isang kanlungan. Sa unang pagkakataon, ang baryo ay nagbuklod, hindi na bilang mga takot na biktima, kundi bilang isang bayan na lalaban para sa kanilang kinabukasan. Nandito na sila. Huwag kayo matitinag. Tandaan nyo, hindi na tayo alipin na kanilang mga kasinungalingan. Sa tingin ba ninyo, matatalo nyo ako? Aba, ako ang nagbigay sa inyo ng kalsada, na pagkain, at proteksyon. Tapos ito ang isusukli nyo sa akin. Pagtalikod! Hindi ikaw ang proteksyon, Kapitan. Ikaw mismo ang salot. Nagngingit-ngit sa galit si Kapitan Ernesto. Nagmura siya habang itinataas ang kamay, isang senyas sa kanyang mga tauhan. Lang naglabasan ang mga sandata at baril ng ilan, ngunit higit na nakapangingilabot ang kanilang anyo nang magbago sila, mga nilalang na may mahabang kuko, ulang mga mata at matatalas na pangil. Kung gusto ninyo magrebelde, sige, tuturuan ko kayo ng leksyon.
Hindi ka na kinakatakutan ngayon. Lahat ng mga kasalanan mo, babalik sa'yo. Ang tugo ng aking mga ninuno at lahat ng pinatay mo, makakamit ang katarungan ngayong gabi! Sige, subukan ninyo ako. Tignan natin kung alin ang mas malakas. Ang desperasyon ninyo o ang kapangyarihan ng Harimondon. Nariyan na sila! Sugod! Mula sa anino, lumabas si Kapitan Ernesto. Ang balat niya ay nagbitak-bitak at naging kulay abo. Tumubo ang mahabang sungay sa kanyang ulo. Sumibol ang malalaking pakpak na parang paniki. Ang kanyang mga matay naglalagablab sa pula. Lumitaw ang matutulis na pangil at mahabang kuko. Si Kapitan Ernesto, ngayoy isang dambuhalang Harimondon. Mag-ingat kayo! Kapag natakot kayo, mamanipulahin niya ang inyong isip! Lumapit kayo! Ako ang inyong pinuno! Ako ang inyong tagapangalaga! Sa akin kayo ligtas! Huwag kayong makinig! Isa yung kulam ng Harimondon! Takpan niyo mga tenga niyo! Ella, ano gagawin natin? May ilang mga taga-baryo na sumusunod sa kanya. Akong bahala. Sa liwanag ng apoy, wasakin ng dilim, tabunan ng boses ng demonyo, huwag hayaang lamunin ng mahina. Daniel! Ella! Panahon na! Ito na ang laban na matagal nating hinihintay! Hawak ko ang sibat na may orasyon ni Aling Nena, habang si Ella na may nakatindig. Tangan ang lumang aklat ng orasyon. Ang buong baryo ay nakikiramdam. Laban ng tao at ng mga Harimondon. Magsisimula na. Walang makakapigil sa akin! Ang baryong ito, akin simulat sa Paul. At ngayon, tutulugin ko kayo lahat! Hindi na! Tapos ng panlilinlang mo. Alam na namin ang katotohanan. Kung gayon, simulan na ang laban! Kami na po muna ang susugod, Kapitan! Ano ka talaga ng sinunog na mananambal? Anong laban mo sa kagaya kong Harimondon, ha? Laban ko'y katarungan! At ako ang tatapos sa'yo! Hindi ka mananalo sa akin! Ella! At saan ka naman pupunta, bata ka? Ikaw? Nilinlang mo ako, Rogelio. Alam mo si Kapitan ang pumatay sa mga magulang ko. Pero itinago mo. At balak mo pa akong gawing isa sa inyo. Huwag kang magalala. Magiging isa ka rin sa amin. Paghintay ka lang. Kahit kailan hindi yan mangyayari. Matagal ka nang hinihintay ng lahing Harimondon. Alam mo, katulad ka rin ng tatay mong traidor, Daniel. At ngayong gabi, Mamamatay ka rin kagaya ng mga magulang mo. Ikaw ang iuuwi sa impyerno ngayong gabi. Nagpalitan kami ng mabibilis na atake. Muntik na niya akong tamaan sa dibdib. Pero agad akong nakabawi at nakaganti ng malakas na suntok sa panga. Nahulog ang kanyang dalang balaraw. Nagpatuloy ang aming bugbugan. Dugo, sugat at hingal ang kapalit. Habang si Ella naman ay patuloy na nakikipaglaban kay Lito kahit may tama na rin siya. At ang mga taga-baryo na may desperadong sumasalag laban sa iba pang mga alagad ng Harimondon. Hindi niyo ako matatalo! Ako ang hari ng Harimondon! Daniel! Ella! Katagal kong hinintay ang gabing ito. Akala ba ninyo kaya niyo akong dalawa? Ikaw ang pumatay sa pamilya ko! Sinunog mo sila habang nagsasaya ka sa kanilang pagdurusa! Kaya pala galit na galit ka. Anak ka nga pala ng mga mananamban na muntik ko na burahin sa mundo kanilang lahi. At ako naman ang anak na mag-asawang pinatay mo. Ikaw ang kausap na tatay ko nung gabing yon. Ikaw ang dahilan, kaya ako naging ulila. Magandang kapalaran nga ito, hindi ba? Ang dalawang sugat at kaluluwa ngayon ay nasa harapan ko. Alam ba ninyo kung ano ang mas masakit? Ang magdusa kayo gaya ng inyong mga magulang!
Ngayon, tayo na ang tatapos sa kanya! Para sa ating mga magulang. Para sa buong baryo. Halika! Mga walang kwentang anak na mga bangkay! Ipakita niyo kung kaya niyong talunin ang hari ng Harimondon! Mag-ingat kayo sa mga kuko niya! Ella, tapusin na natin si Ernesto. Para sa mga nawala! Tumalon si Ella mula sa likuran ni Kapitan Ernesto at nadaplisan niya ng punyal sa balikat ang dambuhalang aswang. Isang hiyaw ng halimaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Maya-maya, sabay kaming umatake. Ang sibat ni Ella na may orasyon at ang gulo ko na kumikislap sa liwanag ng apoy. Ngunit sa gitna ng laban, hindi ko na malayang nasugatan na pala ako ng kanyang mga kuko. Mga walang utang na loob! Ako ang nagbigay ng kaayusan sa baryo ito. Pero ito lang ang igaganti niyo sa akin! Bitawan mo ako, halimaw! Malos mo, bata! Muli ang kinalaban mo! Anong ginawa mo sa akin? Daniel! Ano nangyayari sa'yo? Daniel! Nalawayan ka at natuluan ng dugo ng Harimondon sa sugat mo! Hindi maaari ito. Ang dugo ko ay lason at supa. Kapag tuluyan at pumasok sa ugat mo, magiging alipin ka ng mga Harimondon at magiging salot ka na rin sa baryo. Nanginginig ako, halos mawala ng ulirat. Samantalang si Ella, sugatan at nanghihina. Muli siyang sumugod, ngunit tinabig lang siya ng pakpak ni Ernesto at tumilapon sa isang puno. Daniel! Daniel, huwag kang bibigay! Kaya mong labanan yan at hayaang maging katulad ka nila! Kahit anong gawin mo, wala kang... Para sa mga magulang ko at para sa baryo! Huwag mo gawin yan! Hangal! Walang iya ka! Hindi ka mamawagi! Sandali lang! Magiging isa ka rin sa amin! Yan ay kung papayag ako maging halimaw kagaya ninyo. Ella, ang sibat, itarak mo na! Para sa mga pamilya namin na inagabyado ko! Babalik ako! Babalik ako! Tumata ka sa mga tauhan ni Ernesto! Magkikita pa rin tayo, Rogelio. At sa susunod na paghaharap natin, hindi na kita ituturing na ama. Ito na ang huling pagkakataon. Kung babalik sila, buong baryong lalaban, hindi lang para sa paghiganti, kundi para sa ating kalayaan. Tapos na, Daniel. Nagawa mo. Dahil yun sa galing mo at ni Aling Nena. Parang sinusunog na yung balat ko. Huwag ka susuko, Daniel. Hindi ka namin pababayaan. Kailangan nating alisin ang lason. Kung hindi, kakalat yan sa puso. Nay, itay, dati, kapag nalason ng aswang, ginagamot nila ng kalamansi. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin ko. Dali-daling kumuha ng 7 kalamansi si Aling Nena. Isa-isa niyang hiniwa at ipinatak ang katas sa sugat ni Daniel. Tisin mo lang, ha? Tisin mo. Pag sinulig na ng kalamansi, mamamatay ang lason. Ang kalamansi may kapangyarihang magtaboy ng lason. Maniwala ka lang. Ayan, lumalabas na ang itim na likido. Umepekto na. Ngayon, wala na si Kapitan Ernesto. Tatahimik ng baryo. Dahil sa inyo ni Daniel, Iha, tinubos ninyo ang baryo sa kamay ng mga Harimondon.
Ito ang bagong simula sa baryo. Maraming salamat, Panginoon. Ngunit huwag niyong kalimutan, huwag hayaang mapatakan ng dugo ng Harimundo ng inyong sugat. Nasaan si Daniel? Nasaan ang apo ko? Lola, ligtas ho si Daniel. Sugatan siya pero ligtas na ho siya. Wala na hong lason. Nakahiga ako at nanghihina pa rin ang katawan dahil sa sugat at lason ng Harimundon. Patuloy si Aling Nena sa pagtapal ng kalamansi at dahon sa sugat ko. Hanggang sa marinig ko ang boses ng pinakamahalagang tao sa buhay ko. Apo ko! Apo ko! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Apo! Lola, huwag na po kayo mag-alala. Tapos na ang laban. Nabigyan ko na ng hustisya ang pagkamatay ni nanay at tatay. Kailangan na lang nating hanapin si Rogelio para tuluyan ng matapos ang lahat. Ako na ang magbubukas. May nakakita ng bangkay ng lalaki sa gubat kanina. Habang nagroronda ang mga tanod, nakilala nila ito. Teka, kay Rogelio ang kwintas na to ah. Oo, natagpuan daw siyang nakahandusay. Wala nang buhay. May tama ng sibat sa dibdib. Kapag kabutihan ng kumilos, walang ititira ang kasamaan. Mabuti na rin yon. At namatay na siya. Hindi na muling maghahari ang mga Harimundon. Si Rogelio, ang tumayong ama-amahan ko sa samahan. Hindi ko akalain na planado pala ang lahat ng kabutihan niya para sa akin. Napagaan ang loob naming malaman na wala na rin si Rogelio. Ang taong ginamit kami para maging mga walang pusong asasin. Ngunit aaminin ko, malaki rin ang naitulong ng samahan sa buhay ko. Lalo na sa pagdugtong ng buhay ni Lola Amanda. Lola, bakit hindi pa kayo natutulog? Hindi ko alam kung tama pa bang itanong sa iyo to, Apo. Pero totoo pa, ang trabaho mo ay pumatay ng tao. Opo, Lola. Hindi ko gustong malaman niyo pa. Pero wala na rin akong may tatago sa inyo eh. Matagal ko ng trabaho ang pumapatay. Hindi bilang mamamatay tao na walang saysay, kundi bilang anino na tinatawag para puksayin ang mga masahol pa sa halimaw. Bakit hindi mo sinabi agad, Apo? Inalagaan kita mula pagkabata. Alam ko kung gaano kabigat ang bitbit mo. Pero hindi ko naisip. Ito pala ang pinili mong daan. Tinuruan akong pumatay para sa kaligtasan ng iba. Pero hindi ito simpleng trabaho. Isang sumpa rin. Dahil habang pinapahaba ko ang buhay ng iba, unti-unti namang kinakain ang kaluluwa ko ng dugo at kasalanan na tinatanggap ko. Daniel, hindi kasalanan ng lumapan para protektahan ang mga walang laban. Pero kasalanan kung ipapabaya mong mawala ang puso mo na ginagawa mo, Apo. Lola, kaya ako lumaban kay Kapitan Ernesto at sa mga Harimundon. Hindi lang dahil sa tungkulin ko bilang tagapuksa. Ginawa ko yun dahil gusto kong maramdaman na may dahilan pa ang lahat ng pagpatay na ginawa ko noon. Na may natitira pang kabutihan sa mga kamay ko na nalublob na sa dugo. Sa gabing yon, hindi lamang sugat sa laman ang tinangka nilang gamutin, kundi ang sugat sa kaluluwa ko. At sa mga yakap ni Lola, nagkaroon ako ng bagong pag-asa bilang isang apo at hindi bilang asasin. Wala na si Kapitan Ernesto, pero hindi pa rin tapos ang laban natin. Hindi lang mga Harimundo ng aswang at anak ng dilim. Tama ka. At ngayon alam ko na ang katotohanan. Hindi na ako lalaban para sa sarili ko lang. Lalaban ako para sa mga taong umaasa sa akin. Ngayon, isa ka ng anak ng Baryo Tabako. Daniel, hindi ko inakala nga ang tungka sa ganito. Ay,
Pero naging tagapagtanggol ka naman. Hindi ko nababaguhin ang nakaraan mo. Pero sana ang daraanan mong landas ay para na sa kabutihan. Lola, di ko siya pinatay. Siya ang nagligtas sa akin. Sa bawat patak ng dugo at sigaw ng digmaan, natutunan kong may mga halimaw na mas tao kaysa sa mga tao at may mga tao na kayang maging halimaw para sa kanilang kasakiman. Hindi ko siya pinatay. Sa puso ko, siyang nagligtas sa akin. Walang iba kundi ang Panginoon. Ipinakita niya sa akin na may natitira pa ring kabutihan sa pagkatao ko. Sa kasalukuyan, naging matalik kaming magkaibigan ni Ella. Hindi man kagaya ng ibang kwento na nagkatuluyan ng mga bida, masasabi kong malaking aral sa akin ang pagkakakilala naming dalawa. Bininyagan ako ng Baryo Tabaco, isang asasin na manunugis ng mga anak ng dilim, at nagtayo kami ng isang samahan para maging mga aninong handang pumuksa sa kasamaan. Hindi na para sa utos ng iba, kundi para sa kalayaan ng mga tao. At dito na ho nagtatapos ang unang yugto ng aming pakikipaglaban. Pero alam kong ito pa lang ang simula. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento at more power sa inyong channel.